Ito ay napakahalagang idea para sa ating mga kaparmers. Ito ang solusyon sa patuloy na pagtaas na commercial feeds. Marami tayong mga kaparmers na gustong mag-start sa farming business, mag-alaga ng mga livestock. Kaso, umiinda sa napakamahal na feed. Kaya yung ating ipapakita sa videos na ito ay napakalaking tulong para sa mga gustong magsimula. Ang Azula ay malaking tulong bilang alternative na pagkain ng ating mga alaga. At ito ay napakabilis dumami. Ngayon ay babahagi ko sa inyo yung ating ginagawa para mai-stock natin ng mas matagal ang ating Azula. So ito po yung ating pag-uusapan ngayon mga kaparmers. Isang pinagpalang araw mga kaparmers, welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Ngayon ay babahagi ko naman sa inyo ang ating kaalaman bilang alternative na pagkain ng ating mga alaga para masolusyonan natin yung patuloy na pagtaas na bilihin ng ating mga patuka sa ating mga alaga. Ang Azula kasi napakabilis dumami. Kaso nga lang sa pag-i-stock dito ay mayroong problema. Kasi pag hinarvest natin ngayon, kailangan ibigay na natin yan sa ating mga alaga. Kasi pag lumipas yan ng mga ilang araw, maaaring mabulok yung ating Azula. Siguro naman mga kaparmers, hindi ko na kailangan isa-isahin pa kung ano yung Azula. Lahat ng ating kaparmers nakakaalam na kung ano yung Azula. Maliban na lang sa mga baguhan pa talaga na wala pang idea. Yung Azula po ay napakataas ng kanyang protein content at iba pang mga vitamin na maganda sa ating mga livestock. Pagkatapos nating i-harvest yung ating Azula, kailangan natin buhusan ng tubig o mas maganda hugasan natin ng maayos para matanggal yung putik o yung mga dumi sa ugat ng Azula. At pagkatapos nating linisin yung ating Azula, ito ay ating ibibilad para maging dry. At kung kayo naman ay mag-dry or magbibilad ng Azula, ang kailangan natin gamitin yung net na napakaliit yung butas para hindi lumusot yung mga Azula. At yung lulusot lang doon is yung tubig. Huwag po tayo gagamit ng trapand kasi napakatagal matuyo yung ating Azula. Mas mainam na ma-absorb sa ilalim yung tubig para mabilis siyang matuyo. So napakaganda ng araw ngayon, nakisama yung araw. So within the day, makakapaggawa po tayo ng pellet para maipakita sa inyo kung paano tayo gagawa ng pellet feeds gamit yung Azula. So pag na-dry na ito, maya't maya, papakita natin sa inyo paano tayo gagawa ng pellet para maimbak natin ng mas matagal pa yung ating Azula. Meron tayong mga kaparmers, alam ko na gustong pasukin ang farming business. Mag-aalaga ng manok, mag-aalaga ng itik, pabo, kambing, or baka. Pwede ito mga kaparmers. So ito yung solusyon. Kung ikaw po ay gustong makatipid, ikaw po ay gumawa ng Azula pan. Mas maganda kung mas marami. Mas marami ang iyong harvest sa araw-araw, mas malaki ang iyong maititipid. Huwag po tayo aasa sa commercial feeds dahil alam nyo naman na walang tigil yung pagtaas ng commercial feeds. Kahit papiso-piso po yan, patagal ng patagal, pataas ng pataas. Kaya tayo mga kaparmers, patagal ng patagal yung ating experience, dapat parami ng parami yung ating natututunan. Kaya ako naisipan ibahagi yung videos na ito ng ating ginagawa para makita ng ating mga kapwa kaparmers. Kasi wala pa akong nakikita na gumagawa na i-dry yung Azula at gawing pellet. Ito na yung ating Azula, malapit nang madry. Maya't maya, isasalang na ito natin. So, hindi naman natin na hihintayin na 100% dry na dry. Ayan, medyo basa pa mga kaparmers. Ayan. For the sake of video, para lang tayo mayroon video at may bahagi natin ngayon sa inyo, maipakita, kahit hindi 100% dry, isasalang natin mamaya para maipakita. Ito na yung ating mga Azula, naka-ready na, pwede natin itong haluan kung gagawin nating pellets. So kung ano yung mga nalalaman nyo, ano ba yung magandang ihalo dito. Sa atin ngayon, sa video na ito, haluan po natin ng darak mga kaparmers para maganda yung kanyang pagkadikit. Pwede natin haluan ng madre de agua or kung ano pa na mga vitamin na maganda sa ating mga alaga. So kung meron kayong mga alam
na pwedeng ihalo po natin, i-mix, ay maaari nyong i-comment din para makita ng ating mga ka-farmers. Para ko rin makita, baka meron tayong hindi ko alam na alam nyo, para mabasa ko at pwede ko rin gawin mga ka-farmers. Ibahagi nyo rin yung inyong mga nalalaman para nang sa ganon makatulong din po tayo sa ating kapwa. Pati na rin sa akin. Baka mayroon kayong alam na hindi ko alam. So ito na mga ka-farmers, isasalang na natin sa ating pelletizer. Pero bago ang lahat, hahaluin po natin yan, yung Azolla at yung Darak. Sa ngayon mga ka-farmers, ito lang muna yung ating paghahaluin. Pero kung gagawa na tayo ng final, pwede natin haluan ng molasses at iba pang mga vitamin na makakatulong at makakapagpaganda sa ating mga alaga. Ang purpose ko lang dito para maipakita ko sa inyo na pwedeng gawing pellet yung Azolla. Pwede nating maimbak ng mas matagal. Kasi yun nga yung problema, pag hinarvest natin yung Azolla, nabubulok siya. So kailangan, pagka-harvest po natin, kailangan na natin ibigay sa ating mga alaga. So ngayon, yung discarding ito, pwede natin gawing pellet at pwede nating i-dry ng 100%, wala na siyang moisture para hindi siya amagin at maimbak natin ng mas matagal. Magamit natin especially pag tag-ulan mga ka-farmers, mahirap pag tag-ulan. Haluin po natin ng maayos para balance yung paglabas doon sa pelletizer. So kung gusto nyong haluan ng mga iba't ibang mga organic na pagkain katulad ng malunggay, yung moringa, madre de agua, dahon ng ipil-ipil, pwede natin yan gawing pellet para mas lalong masustansya yung ating gagawing feeds na sa ating gawa mismo. Mura lang yung ingredients dito, napakamura lang naman ng Darak. Yung Azolla, hindi mo naman bibilhin kung magtatanim tayo sa ating backyard. Napakadaling dumami yung Azolla mga ka-farmers. Sa procedure naman ng mixing, maaari tayo mag-research. Mayroon sa Google, sa iba-ibang mga application, marami yan mga ka-farmers, nagtuturo sa tamang mixing. Depende po yan kung ano yung ating papakainin. Itik, manok na nangingitlog, manok na pangkatay. Kaya nasa sa atin yan kung ano yung mixing, ano yung mas maraming vitamin na content. So itong ating pinapakita lang sa ngayon na walang hong imposible na gawin nating pellet yung ating mga organic feeds na nakukuha sa ating backyard. Alam kong maraming magsasabi yan na dagdag gastos na naman kasi mahal yung machine. Meron naman murang mga machine na nabibili ngayon. Ang purpose natin dito ay maimbak natin ng mas matagal na panahon yung Azolla na maipakita po natin na pwede, wala hong imposible. Depende na lang yan sa diskarte. Yan po yung product natin, yan po yung finished product. Pero kung napapansin nyo, yung ating pellet na ginawa, yan ho ay medyo basa pa. So ang gagawin po natin yan, ibibilad po natin. Kita nyo naman, napakaganda ng product. Talagang makikita mo ay para siyang commercial feeds na nabibili natin sa mga agribit. Pero galing lang yan sa Azolla at Darak. Sabi ko nga sa inyo, pwede niyong haluan ng kahit ano-ano, mga probiotic na pampaganda sa ating mga alaga. Wala akong imposible, basta't may diskarte sa farming business. Huwag po tayong titigil sa pagre-research para mas lalong dumami ng dumami yung ating kaalaman. Kasi yung ating kaalaman na napupunta sa ating isipan, yung ating experience, ay hindi na po yan matatanggal. So yan po yung ating advantage sa ibang mga ka-farmers, yung may alam po tayo. At pagkatapos nating i-pelletizer yung ating Azolla at Darak na pinaghalo, ito na yung ating finished product. Ang ginagawa natin, ibibilad sa araw para maging 100% tuyo. Kailangan tuyo po siya na maayos. Kasi pag pinasok natin sa sako o sa plastic, kailangan hindi siya magmo-moist. Pag nakalagay na siya sa sako o sa plastic, mapapansin natin yan. Pag basa pa, umiinit po yan. Yan po yung signal, yan po yung sign na basa pa yung ating ginawang pellets. So magmo-moist yan at dyan po yan aamagin at yan na yun simula
na mabubulok. Kaya mas maganda 100% dry yung ating i-imbak na ginawang pellets. So ito na yun mga ka-farmers, yung finished product. Ganda ng kanyang quality, yung pagkadikit-dikit, yung kanyang pagka-pellets, makikita nyo naman hindi madaling mag-iwa-hiwalay. So sa kanyang paraan, nagawan po natin ng paraan para may imbak ng mas matagal yung ating azula. So yan po yung solusyon. Sana naman nagkaroon kayo ng munting idea. Kung sa tingin nyo ako ay nakatulong sa pag-share ng video na ito, ngayon naman ako naman ang hihingi ng tulong sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Especially sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. So sabay-sabay po tayong pumasinso sa farming business. At kahit pinipisil natin yung pellets, ay hindi siya basta-basta naghihiwa-hiwalay. Kasi minsan, mayroong mga pellets na pag pinisil po natin, naghihiwa-hiwalay at nagiging pulbos, nagiging powder. Mas maganda yung ganyan na talagang matigas. Ganda yung quality mga ka-farmers. Ayos. Success yung ating pagkakagawa. Hindi ako napahiya pakita sa inyo yung ating finished product. So ayun lang mga ka-farmers, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin at sinasabi ko sa inyong lahat, huwag po tayong titigil sa pag-research sa kaalaman sa farming business kung tayo ipapasok sa ganitong negosyo. At palagi kong sinasabi sa inyo, huwag po tayo aasa sa commercial feeds kasi lulugi lang tayo. Kasi yung may-ari, yung mga gumagawa ng commercial feeds, hindi po yan sila tumitigil paano sila makakagawa sa mga ibibinta sa ating mga kapwa ka-farmers para maka-income din sila, para magkaroon sila ng pera. So ang gawin natin, instead na tayo ay paibibili sa kanila, gumawa po tayo ng diskarte, solusyon para makatipid po tayo, hindi po tayo aasa sa kanila. At hanggang dito na lang mga ka-farmers, maraming salamat ulit. God bless sa ating mga ka-farmers, tuloy-tuloy po tayo, huwag po tayong susuko sa ating mga nasimulan. So magandang araw ulit and mabuhay po kayo.